Yung mga... Just open your, yan. Pakibukas lang muna yung ano. Yan. Good evening. Yan. Alright. Looks more beautiful sa lahat. Magandang oras sa lahat. Yan. National to. Diba, maganda kasi nakita yung mga mukha nyo eh. Hello, Sister Teresa. So, mag-greet si muna kayo sa isa't isa. Brother Yan. Michael. Yeah. Hello to Hello. all. Hello, Amen. Brother Michael. Mr. Olive. Yeah. We miss you all. Mr. Rida. Praise the Lord. Sa lahat. I-block yung picture ninyo, okay na yan. Para nakikita ko kayo. Para may interaction. O para may interaction. Basta nakamute lang yung Ay, dyan pala speaker. si Sister Laila nandyan. Oh, at least Yeah, nakarating Sister Laila. Ay, Sister Laila. Yeah. Okay. Hello po. Good Miss you all. evening, Sister Teresa. Ay, Sister Teresa Sister na. Sister. Good po. Happy Alright. to see you po. Ang gaganda Nice to see you all. Nice to See you all. Yes. Mag-ano na po ako kasi nagdi-dinner kami. Okay. Sige lang. Sige, Sister. Sige lang. po. Sister Sel Allen from England. From England. Yes. She's from Good England. evening, Sister Sel. Pastor. Diba? You met her in Norway, I believe. Yes. Ayan. Siya ba yung si Maricel? Yung sa England? Yeah, yeah. May anak na babae. namin sa ano? Sa Norway. Hi, Ayan. sis Maricel. Gusto na. Hello, Sister Kamusta na lang Maricel. sa ano mo, beautiful Daughter. Beautiful. Praise the Lord. Okay, so this is an international Zoom meeting. Yeah. Amen. Praise the Lord. Sister Aida, wala ka? Wala pa. Baka Do you want nasa... us to wait for her? Sige No, lang, it's Pastor. okay. She can It's follow okay. us. We can start? Yeah. Pastor. Okay, okay. Hindi natin alam kung anong oras yan makakain. Sige, sige. Okay, again, I greet you all in the name of the Lord. Thank you. Thank Thank you, It's Lord. been a while since Pastor. the last time we had this Zoom meeting, and I was just led to restart it again dahil wala naman akong ginagawa pag Sunday night, so kesa nanonood ka lang ng TV, might as well serve the people of God, di ba? Thank you, Pastor. Amen. Yeah, so, Praise the What Lord, is- Pastor, na may time Amen. kayo sa amin. amen, amen, Amen. We miss it, and we are hungry for that. Amen. Amen. All right. Hungry ha, hungry, not angry. Okay, okay. Sige po, we'll start. So, if you have your Bible with you, please turn with me in Romans chapter 12. Ito ko muna yung cellphone ko. We're gonna be talking about the body of Christ. Okay. Siguro Taglish na lang, ano, para Yes. hindi masyadong, ano. Yes, Pastor. And if you want to record this, you're more than welcome to record it. If you feel like you wanna do that. Okay. So, I will be reading in Romans chapter 12, beginning in verse 4 to verse 5. Our topic for tonight is the body of Christ. Alright, sabi dito, for as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. So may God bless the reading of this word. So here the church is being presented as a body. Okay? Katawan. Si Pablo, magaling siyang gumamit ng mga metaphor. Magaling siya sa metaphor, magaling siya sa simile, sa allegory, yung mga symbolism. No? Magaling si Pablo dyan because he was a teacher of the law. At this point, gusto niyang i-present kung paano ang katawan is well organized. No? At paano ang katawan has different functions. Ganon din ang gustong iparating ni Paul sa church, mga kapatid. Na katulad ng isang literal na katawan that have different functions, the moment you become a part
of the body of Christ, no, you will have to know what your function is going to be. Diba? Hindi parehas ang function ng paa sa kamay, no? Sa mata, sa ilong, sa bibig, sa ngipin, sa dila. Lahat ng part ng katawan natin, kahit lang yung balahibo sa tenga natin, lahat yan. Pati kuko natin. Lahat ng nandyan sa katawan mo, all of it has functions. At yan ay unique to each other. Hindi yan pare-parehas ang function yan, mga kapatid. No? Lahat yan ay merong unique functions for the serving, no, para paglingkuran yung kailangan ng katawan, mga kapatid. It serves the welfare and the well-being of the body. So maganda itong metaphor at symbolism na ginamit ni Paul para i-describe tayo bilang mga mananampalataya na naging kabilang at naging kabahagi ng katawan ng ating Panginoon. So kung ang description sa atin ay katawan, hindi tayo kasama sa ulo. You are just the body. Dahil ang head nito, no, ay ang ating Panginoong Jesucristo. No? He is the head. No? And in a literal body, the one that's commanding the body is the head. It is not the body commanding the head. It's the other way around. Okay? Ang driver, the one that dictates the movement, di ba? Kung ano yung dapat gawin ng katawan is the head. Mga kapatid, no? So meron tinatawag na authority dito sa relasyon na ito between the head and the body. Ulitin ko, it is not the head dictating, it's not the body dictating. It is the head that dictates what the body should do. No? Ngayon, kung ang ulo natin ay si Kristo at kabahagi ka ng katawan, you are not the one calling the shots. You are not the one dictating. You are not the one ruling. You are not in charge. You are not in authority. You are subservient or you are under subjection sa authority na gustong ipagawa ng ulo. No? Basahin natin sa 1 Corinthians, mga kapatid, para lang makita natin ang subordination. 1 Corinthians 11 verse 3. This is a very, very familiar verse, but I just like to use this as a reference. Ang sabi po dito, but I would have you know that the head of every man is Christ. Chapter 11 verse 3. The head of every man is Christ. The head of the woman is the man, and the head of Christ is God. So meron tinatawag na order of subordination. God, Christ, man, woman. Diba? Ngayon, kung si Kristo yung ulo ng katawan, ang supremacy ni Kristo, hindi kasama yung mga unbeliever. Hindi kasama yung mga hindi pa kaparte ng katawan. Walang rulership si Kristo at headship si Kristo sa mga hindi kaparte ng katawan. Diba? Magkakaroon lang si Kristo ng authority sa iyo pag naging kabahagi ka ng kanyang katawan. Alright? Kaya nga ang tawag natin sa kanya ay Lord. He is the master. He is the one ruling and dictating and commanding how the body should function, mga kapatid. Okay? Alright. So, ang head natin, hindi ang Papa sa Roma, hindi ang sino mang tao. Ang head natin, ang Panginoong Jesucristo. Alright? At meron lang isang mataas sa Panginoon, and that is God Himself. According to 1 Corinthians 11 verse 3. The head of Christ is God. Okay. Now, when you become a part of the body of Christ, the first thing that a believer should do and ask, ano ang parte ko sa katawan ng Panginoon? Hindi pwedeng ikaw ay part ng katawan at wala kang part. It's not possible. You need to know what your functions are or is. Yung isa lang, it is singular, pero kung marami, then you have to know, ano ang role ko? Ano, how should I operate? Ano ang pinagagawa sa akin ng Panginoon? Then you have to stick to that. Hindi ka pwedeng mag-deviate kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa'yo. Doon ka lang. Diba? Hindi mo pwedeng
papilan yung hindi mo supposed to be papilan. Hindi pwedeng gawin ng paa yung papel ng kamay. Hindi pwedeng gawin ng kamay yung papel ng paa unless na wala ka ng paa, ilalakad mo yung kamay mo. Diba? But if you are with a complete sets of your body parts, diba? Lahat yan may function. Walang nag-overlap dyan. Walang competition dyan. Diba? There's no competition in all the members of the body. But everyone is cooperating and participating and doing what they're supposed to do for the growth of the body. Diba? Mga kapatid. No, hindi pwedeng sabihin ng kamay, hindi ko kayo kailangan, sabi niyo sa paa. Hindi, walang ganun. We need each other. Diba? Yeah. Dahil yung gawa ng kamay, hindi pwedeng gawin ng paa. Okay? Yung gawa ng mata, hindi pwedeng gawin ng tenga. Mga kapatid. So when you become a part of the body of Christ, ano ang ginagawa mo? What is your participation? How do you contribute? Okay? Dahil hindi pwedeng wala. Kasi katawan ka nga eh. Parte ka ng katawan. Di ba? Kahit lang ang kuko, masarap kumamot pag may kuko ka, di ba? Diba? Nararamdaman mo yun. Di ba? Di ba? Lahat yan may functions, mga kapatid. So ang tanong, ano ang gift na binigay sa iyo ng Panginoon that you can extend and supply, diba, for the upbuilding of the body of Christ? Alright? So let's continue. Let's go back to Romans chapter 12. Alright. Ang sabi ni Paul sa verse 5, so we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another, having then gifts differing. Yan. Kaloob na magkakaiba sa Tagalog. Okay? According to the grace that is given to you. So you function, kung ano man yung gift na binigay sa'yo, doon sa biyaya ng Diyos na binigay sa'yo. So you function under the inspiration of grace. The gifts that's given to you will operate because of the grace of God given to you. So you don't operate out of anger, out of any motivation. The only motivation and the only thing that drives you for that gifts to operate is the grace of God. Okay? All right. Whether prophecy, kung binigyan ka ng gift to prophesy, let's prophesy according to the proportion of faith. So meron palang proportion, meron palang measure. May measure yung gift of prophecy. Yung gift of prophecy is to interpret tongues na sometimes prophetic in nature. Merong mga believer na mas malaki ang proportion of faith kaysa sa iba. Okay. Anong ibig kong sabihin? Madali nilang maamoy sa service if God will operate in a prophetic sense. Very, very sensitive sila sa anointing ng Panginoon. Ito yung mga taong medyo malalim ang spirituality. No? Meron naman ng iba, kailangan matrigger muna. Di ba? Kailangan talagang magkaroon muna ng mataas na level of excitement sa church bago matrigger yon. Pero may mga taong meron kakaibang sense ng prophetic anointing. Diba? So, bawat isa sa atin, merong proportion of faith. Mga kapatid, kaya ang paalala ni Paul, kung iakyat natin ng basa sa verse 3, balikan natin ha? Sa verse 3. Doon sa kaloob na sabi ni Paul, okay? For I say, but to think soberly, according to every man that is among you, as God hath dealt to every man, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, hindi ka pwede mag-isip ng hindi sa dapat na binigay sa'yo. Isipin. Doon sa kaloob na binigay sa'yo. Okay? But to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Meaning to say, hindi ako pwedeng mag-operate doon sa hindi ko dapat papilan. I cannot do that. Kung hindi ako tinawag sa bagay na yan, hindi ako binigyan ng gift of prophecy, why should I force myself to prophesy if it's not the proportion of gift given to me? So I need to be knowledgeable
saan ako nilagay ng Panginoon, doon ako mag-ooperate, mga kapatid. According to the proportion of faith given to me. Okay? Sabi ni Paul, sa verse 7 na tayo, or ministry. Ayan. Let us wait on our ministering. Ano ibig sabihin yan? Unlike in the denomination, pag nag-graduate ka ng Bible school, parang lisensya yon sa'yo na you already are called into the ministry. Sa Bible, hindi ganun. Ang sabi ni Paul, if you think you are called into the ministry, you wait for the appropriate time that God will place you, will anoint you, will call you into the ministry. Ang mga tinawag ng Diyos, they do not present themselves. They wait upon the Lord. Diba? So, hindi yan whether qualified ka dahil magaling kang magturo or ganito, ganon ka. It has nothing to do with that. Ang tanong, may calling ba ang Diyos sa buhay mo? Okay? Yan ang unang-unang tanong. Kaya sabi ni Paul, if you are placed into the ministry, wait on your ministering. I'll give you an example. When David was anointed by God through the prophet Samuel, sabi ng Panginoon through Samuel, David, ikaw na yung papalit kay King Saul. You know what? David did not kick King Saul out of the throne. Just like that. No. You know how long he waited? He waited 15 long years. 1980. He did not kick Saul out and says, ako na yung pinahiran ng Diyos, alis ka na dyan. Hindi. He waited for the time, the proper time that God will place him on the throne to be the next king of Israel. Alright? So even if you already receive a calling from the Lord, like for example, si Jesus Christ, how long did he wait? He needs to be at the age of 30. Diba? Kahit nung 12 years old siya, hinahanap siya ng kanyang mga magulang. Ang sabi ni Christ, ang sagot niya, don't you know that I am about? Not yet, but he was about. He was 12 years old. Eh sa batas ni Moses, hindi pwedeng maging priest yung ganong edad. Diba? Ang requirement sa priest, you have to be 30 years old before you can enter the priesthood. Mga kapatid. Eh si Kristo, bago siya inanoint ng Panginoon, no, para pumasok sa ministry, bago bumaba yung anointing sa kanya ng Panginoon on the River Jordan, he was about 30 years old. Even if he was already the Son of God. Diba? So he waited for the time that God will use him. Ganon dapat sa mga gustong magpagamit sa Panginoon. You wait for the time. Okay, aantayin mo ang panahong ilalagay ka ng Diyos sa dapat mong kalagyan if you are placed in the ministry. Alright. Or he that teacheth on teaching. Kung may gift ka ng pagtuturo sa church, teach. Diba? Ang tanong, Pastor, pwede ba yung mga babae magturo? Sa mga bata, pwede silang magturo. Sa mga kapwa nila babae, pwede silang magturo. Diba? Ang bawal lang sa mga kababaihan is to usurp authority over the men or to assume position that there are men under you. Alright? But to teach the Word of God or to share the Word of God to fellow women, that's not bad. Diba? Okay? And then you teach the children, that's not bad. Diba? Eh, yung ginagawa ng mga sisters natin in Switzerland, wala kayong pastor, diba? So sometimes you gather among yourselves and then somebody will impart the Word of God among sisters. I don't see any problem with that. Diba? So kung meron kayong gift of teaching, use it. Diba? No? For the benefit of the body of Christ. So wag ninyong i-withhold yung gift na binigay sa inyo ng Panginoon. You remember the parable of the talents? Yeah. Yung talents doon, hindi yan talento sa paggitara. No. God gave us an understanding, a revelation, or a gift that He expects that what He gave you will multiply. And it will never multiply if you're not using it. Diba? Yeah. Diba? Kahit lang
Kahit lang yung nag-graduate ka sa isang kurso, pag hindi mo ginagamit yan, nalilimutan mo yan eh. Diba? If you're not using it. Diba? Yung kutsilyo, pag hindi mo yan hinahasa, pupurol. Diba? Anything that you're not using, eventually, will be of no use. Diba? Kaya, anong nangyari doon sa binigyan ng 1 talent? He buried it. He became unprofitable. Walang pakinabang sa kanya yung nagbigay ng talent. Diba? So, sisiningil siya ng Panginoon, ng kanyang Lord. Diba? So, tayong lahat, whether anuman ang narating natin sa buhay, you can contribute something that others may not be able to perform. Kaya wag mo sabihin, anong i-contribute ko dyan? Hindi naman ako mayaman. Hindi pinag-usapan dito yung pera. Wag ganun ang mindset na, sa simbahan, puro pera. Hindi po, walang ganun. Hindi lahat pwedeng gawin ng pera. Diba? Meron kang pwedeng gawin na hindi magagawa ng pera. Mga kapatid, so wag mong wala naman akong edukasyon eh. Anong magagawa ko dyan? Hindi po. Meron kang pwedeng gawin kung gusto mong magpagamit sa Panginoon. At hindi pwedeng hindi ka magpagamit kasi bahagi ka ng katawan. Amen. So you have to pray to God, Lord, saan mo ako nilagay sa katawan mo? Ano po ang pwede kong gawin para sa'yo? Ganon dapat. Di ba? Hindi yung kasi pag alam mo na kung ano yung parte mo, ako ba kailangan ko pang utusan yung kamay? O yung paa? O yung paa, lumakad ka ha? Hindi. Natural nang lalakad yung paa. Ang paa, hindi ko na kailangan utusan niya na lumakad, na tumayo, na tumakbo, na tumalon. Yun ang papel niya eh. Diba? So, automatically, it will function naturally. Diba? Yung function ng kamay, hindi mo na kailangan utusan yan. It will just do what it's supposed to do. Diba? Ganun din tayo. Pag nalaman mo na kung ano yung papel mo, nobody has to tell you to do it. You will voluntarily and willingly and joyfully do it. This is my part in the body of Christ. Whether makita nila ako, hindi nila ako makita, whether i-acknowledge ng pastor yan o hindi, ito yung papel ko. I will function as God placed me in the body. Because this is what I am supposed to do. So hindi ka naghahanap ng recognition, ng acknowledgement, ng accolade. Wala yon. You just function because that's your role in the body of Christ. Brothers and sisters. Amen po? Amen. Okay. Ang sabi dito, tuloy natin ang basa. Verse 8. Or he that exhorteth on exhortation. So iba yung teaching, iba yung exhortation. Exhortation is more on encouragement. You exhort for the purpose of upliftment. And teaching is more on here. You are imparting knowledge. Okay? Pero exhortation is more on uplifting. Diba? You exhort people, you encourage people, diba? So that their faith will be lifted up. So iba ang papel na nag-exhort, iba yung papel na nagtuturo. At merong kaloob ang nagtuturo na they can explain the minutest detail. Pati yung minsan hindi na pinapansin, na-dissect nila yon. O sa ibang word nakukutuhan nila yung mga bersikulo. Pati yung mga detalye na papaliwanag nila, mga kapatid. Pero sa exhortation, sometimes, it's more on points. You just want to use a particular points to lift up, encourage, motivate, push, challenge, diba? The believers. So, ibang role na nag-exhort. Kaya sa church, diba, merong, sino yung gusto mag-exhort? Bibigyan mo ng 5 minutes kung may gift siyang ganun, mga kapatid. Alright? Okay. He that giveth. Okay. So, meron palang trabaho yung giving. Let him do it with simplicity. So when you give, you're not supposed to brag about it. You do it humbly and in simplicity. Okay? Ang batas ni Kristo, wag daw malaman ng kaliwa yung ginagawa ng kanan.
You don't publicize Amen. it. You don't sound an alarm that you're doing charitable things. Di ba? You're doing it in simplicity. As much as possible, you don't want people to know about it. Sa akin to. As much as possible. Diba? Because you're doing it not to be acknowledged. You're doing it not to be recognized. You're doing it because you are being motivated by love. Yes. Amen. That's your motivation, diba? Right. Whether pasalamatan ka later on o hindi, it doesn't matter. Yeah. Okay? So, wag na ninyong i-bash yung mga kamag-anak ninyo, ha? Na kinakalimutan yung tulong ninyo, pabayaan nyo yun. Pastor, parang ma-relate sa akin tong Ay, sermon na nyo. ninyo kasi yun. Tingin na yun. Basta ginawa na ninyo yung mabuting gawa, okay na yun. Binalik naman ng Diyos sa inyo yan eh. Ang doble-doble okay na yun. pa, Pastor. Oo, okay na yun. Kasi natutuwa ako. Oo, okay na yun. Okay na. Kasi, ang Diyos, ibabalik niya sa iyo yun. At yung minsan yung mga taong tinulungan mo, hindi naman sila yung tutulong sa iyo. Di ba? Hindi Diba, sila yung Pastor? gagamitin para Gagamitin. tulungan ka. Oo. Kaya Ganun lang yan. At saka tumulong ka, not because of anything. Di ba? Wala kang ano dun eh. Walang strings attached. Di ba? Whether kilalanin nila yun o hindi, you just help. Di ba? And then, ang Diyos ang bahalang magbigay ganti sa iyo sa kabutihang ginagawa mo sa kapwa. Bahala kang Amen. Amen. Alright? So, hayaan nyo na sila. Para hindi kayo ma-stress. May stress kayo pag naghahanap kayo ng kapalit eh. Yan. He that giveth, let him give with simplicity. Hindi lang with simplicity, dapat cheerfully. Dagdagan ko ang verse 2 Corinthians chapter 4. Yeah. 2 Corinthians. Huwag ka nagbibigay ng nagdadabog ka. Oo. Ha? Oo yan. Kailangan galing 2 Corinthians chapter 9. Yung bang binigay mo, ito na nga. Huwag mo gagawin yun. Magbigay ka na nakangiti. Ang puso, ang mukha mo, hindi di ba? Alright. Dito tayo sa verse 6 tayo. But this I say, 2 Corinthians chapter 9, verse 6. But this I say, he that soweth sparingly shall reap sparingly, and he that soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly. Okay? Hindi yung masama yung loob mo, napipilitan. Yeah, careful giver. Or of of necessity. Hindi yung parang ginil trip ka muna bago ka nagbigay or parang napilitan ka dahil nasermonan ka ng pastor. Hindi ganon. But God loves a cheerful giver. Diba? When you give, there is joy in your heart. Diba? So you're not only giving in simplicity, you're giving cheerfully. All right? Okay, so let's go back. So makikita ninyo iba-iba yung function na gustong tamaan ni Paul. All right. And then verse 8, let's continue. And he that ruleth with diligence. Ano yung ibig sabihin ng ruling? Mga kapatid, who is the one ruling? Sino yan, mga kapatid? Yan yung mga nasa ministry. Yan yung mga nagpapastor. Alright. Basahin natin sa Hebrews, Hebrews chapter 13, verse 17. Hebrews 13, verse 17. All right. Hebrews 13, 17. Obey them that have the rule over you. Hebrews 13, 17. Anong klase ito? Madalas nakakarinig ako ng salita na hindi tayo susunod sa tao, susunod tayo sa Diyos. Tama pero mali. Parang oxymoron, tama pero mali. Tama na ang sinusundan natin ng Diyos. Pero ang Diyos naglagay ng tao .
Yes. Yan. We are instrument. Yes. Gamitin po ng Ang mga Panginoon. pastor, sila yung nag-rule sa church. Pero hindi sila nag-rule bilang diktador. Ang rulership ng pastor ay servant leadership or servant rulership. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, if you want to be the great, you be the servant of all. Di ba? So, ang pastor, ang sabi dito, sila ang nilagay ng Panginoon as the authority in the church. Diba? Sila yung overseer na mamahala. Sila yung pinagkatiwalaang mamahala sa sambahayan ng Panginoon at accountable sila sa naglagay sa kanila doon. Diba? So pag sinabing obey them that have the rule over you, hindi naman ibig sabihin na yan ay blind following. Hindi po. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Pero kung yung pastor mo hindi na sumusunod kay Kristo, ba't ko naman siya susundin? Tama? So the reason why I follow and submit to my pastor, as long as the pastor is exemplifying Jesus Christ. Ang sabi ni Barbanham, if the man stays in the word, submit to him. But if the man lives the word, leave the man stay with the word. Sabi ni Barbanham. Diba? So, yung pag-follow natin ay nakasalalay yan kung yung sinusundan natin lumalakad ayon sa kautusan ng Panginoon. Amen. Right? No, sabi dito ni Paul, submit to them that have the rule over you. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls. Binabantayan nila ang inyong kaluluwa. Hindi yung negosyo nyo, ha? hindi yung bank account ninyo, ha? Maraming pastor ganyan, eh. Diba? Ang binabantayan nila yung kaluluwa nyo. Kung kayo ba ay lumalago, kung kayo ba ay nagmamature, kung kayo ba ay nag-grow sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit nila kailangan gawin yon? For they will give account. Mananagot sila. Ang mga pastor. Kami. Ha? That they may do it with joy, not with grief, for that is unprofitable to you. Kaya ang sabi doon, if you rule with diligence. Ano ibig sabihin ng diligence, mga kapatid? Masipag ka. Diba? Attentive, alert. Diba? Hindi ka pwedeng magpastor ng tamad sa obligasyon mo bilang pastor. Hindi ka nag-aaral. Diba? Hindi mo pinapakain ng tama yung bayan ng Diyos. Eh, ano ka? Pastor ka lang sa titulo. You have to be a pastor in function, not only in title. Diba? And to be diligent, ano ba ang meaning ng diligent, mga kapatid? No? Sabi dito, sa dictionary, diligent means having or showing care and conscientiousness in one's work or duty. Ipinagmamalasakit mo kasama sa konsensya mo, sa budhi mo, sa buong pagkatao mo, kung ano man yung naiatang sa iyo na tungkulin at gampanin. Sa madaling salita, hindi ka nagpapabaya sa iyong gampanin bilang manggagawa at lingkod ng Diyos. Saka sa iba pang makasabihan, sa pang-taong kasabihan, hindi ka nakikita ang natutulog sa kangkungan. Kasabihan pa yan, di ba? Diba? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng dumating na yung kaaway, nandun ka sa poste mo, natutulog ka. Diba? Sa sundalo, firing squad yun eh. Because the lives of the people in the camp depends on the one at the post. Diba? They should not be found sleeping because we are the watchmen. Diba? So we keep watch
we have to be diligent to the work given to us. Kaya ako po, bilang nagmamanggagawa sa Panginoon, I had been studying for the last 37 years. I never stopped. I never stopped. Pagkatapos nito, bukas mag-aaral na ako kung ano yung mimensahe ko ng Wednesday. So every day, ang nasa isip ko, ano ang pwede kong ipakain sa bayan ng Diyos. Kahit kumakain ako, nagtatrabaho ako, my mind is always thinking about the message. Okay? Hindi pwedeng, and then makikinig ako sa ibang ministers. I listen to Stroman, I listen to Tim McKay, I listen to other preachers. Diba? Because I also need some feeding myself. And they listen to me as well. Diba? Ganon din yan eh. Nakikinig din sila Rolf sa mga mensahe ko. Kahit sila Tim, they listen to my sermons. Diba? So kami din, we need some feeding. And we need to study. And we can learn from each other. Diba? I never stop studying. That's why marami akong libro. I keep buying books. I keep studying. I keep searching. Digging the scripture. Dahil sabi ni Paul yan eh, study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And how can you rightly divide if you're not studying? Diba? So you have to be diligent. Kailangan masipag ka. Alright, so let's continue. He that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Oh! Ano itong showing mercy with cheerfulness? Okay. Pupunta tayo sa parable, mga kapatid. We will go to the unforgiving servants. All right, let's go to Matthew chapter 18. Medyo mahaba ito, ano? Pero, basahin na lang ninyo. Kayo na magbasa. I'll give you the verse. In Matthew 18, 21 to 35. No? Ang story dito, itong tao na to, meron siyang utang sa kanyang master. Di ba? Yeah. Meron siyang utang. May 18. Di ba? Matthew 18. Matthew 18. Tapos, nung humingi siya ng tawad sa master niya, marami siyang utang sa master niya. Pinatawad siya. Pero yung nagkautang sa kanya, humihingi rin ng tawad sa kanya, ayaw niyang patawarin. Oo. Diba? Kaso narinig yun ng kanyang master. Sabi ng kanyang master, di ba ikaw nung humingi ka ng tawad sa akin, pinatawad kita? Tapos yung humihingi ng tawad sa iyo, ayaw mong patawarin. Di ba? Sabi ng master, ngayon sisingilin kita sa pagkakautang mo, dodoblehin ko yung utang mo sa akin. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Bakit sinabing showing mercy? No? Meron pang sinabi dito, mga kapatid, mercy supersedes judgment. Basahin natin sa James chapter 2 verse 13. For he shall have judgment without mercy, but that should know mercy, and mercy rejoiceth against judgment. Okay, gusto kong ipaliwanag ang mercy sa dalawang bagay. Mercy is when you have the ability to bestow to a person that begs for your mercy. Diba? Yung halimbawa, mayroong lumalapit sa iyo na humihingi ng tawad dahil nakagawa ng di maganda sa iyo. At meron kang capability na parusahan siya. Pero instead na parusahan mo siya, you extend mercy. Diba? Yan ang unang ibig sabihin ng to those that show it mercy with cheerfulness. Diba? Ibig sabihin, yung kasing salitang mercy, usually yan ay iginagawad someone in authority or someone that is in the position to extend what the other end may not have.
You understand that point? Yeah. Okay? Yan ang meaning ng mercy. Yung pagbibigyan mo, wala siyang capacity. Ikaw, meron kang capacity. You are now in the position to extend something that individual may It's a not have. mercy. Diba? Parang ano yan parang hari na ang sabi nga ng kasabihan, to err is human, but to forgive is divine. Diba? Sa mga hari sa matatandang ancient world, they being looked upon as a noble and just king when they bestow mercy upon criminals, upon those that deserves punishment. Sila yan nasa authority para mag-extend ng mercy. Tama? You understand me? Okay. Yeah. Pangalawa, ito po. Dito tayo sa James. Okay, James chapter 2 ulit. Ayan. Verse Verse 14. What doth it profit, my brethren, my brethren, though a man say he hath faith and have not works? Can faith save him? If a brother or a sister be naked and destitute of daily food. of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be warm and filled, notwithstanding you give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Ano raw ang pakinabang nang sasabihin mo, pumayo ka na may kapayapaan, pero wala ka namang ginawa? Di ba? Yeah. Diba? So, meron din sinabi si John, basahin natin sa John, 1 John 3:18. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Huwag ka raw nagmamahalang sa bibig, Diyan pala. kung hindi sa gawa. Diba? We shall assure our hearts before Him. All right. Now, how do you apply mercy to that? If you are in the position to bestow help to other people, helping other people is actually showing mercy. Ang sabi ng Proverbs na if you are in the position to do good and you withheld it, then God will require you of that. Diba? Kung meron ka kakayanang gumawa ng mabuti sa kapwa mo, pero wini-withhold mo yung kamay mo, ayaw mo magbestow ng mercy. Diba? Sisingilin tayo ng Diyos. Pero pag ikaw ay nagbestow ng mercy, whether nagpatawad ka doon sa tao na yon or tumulong ka sa tao na yon, anong sabi ni Paul sa Romans 12? You do it cheerfully. Diba? Masaya kang ginagawa mo yun, mga kapatid. Amen. Diba? So, iba yung kaninang giving. Ito naman, medyo mas malalim. Dahil meron kang nakikita doon sa tao na yon at nakikita mo yung sarili mo na you are in the position. Diba? Pag sinabi kasing mercy, iba yung kalagayan yan. Andito yung nangihingi ng mercy, nandito ka. Diba? Now, ano ang sabi ng Beatitudes? Let's go to Matthew chapter 5. Matthew 5:7. Blessed are the merciful, For they shall obtain mercy. for they shall obtain mercy. Diba? Mapalad pala yung mahabagin. Amen. Amen. Mahabagin, mapalad ka, Sister Rebecca. Amen. Sister Laila, mapalad ka. Lahat tayo. Hayaan mo na yung ayaw tumanaw ng pagkilala sa mga ginagawa niyong kabutihan. Basta isipin nyo, ginawa ko ito, masaya akong ginawa ko ito. Galing sa puso. Diba? Galing sa puso, masaya ako. Because whatever you do, may kasabihan sa Bible, those who refresh others, he himself will be refreshed. Kaya ang sabi doon, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. What you do
will be given back to you. If you show mercy, there will be a time in your life you too will be in need of mercy. Amen. Di ba? Katulad ng parable of the unforgiving servant. Di ba? There was a time na kailangan niya ng mercy sa amo niya, pinatawad siya. Pero yung humihingi ng mercy sa kanya, hindi niya binigyan ng mercy. We should not emulate that. Di ba? Ang buhay ng tao, darating sa punto, ikaw ang nagbigay ng mercy sa kapwa mo, pero there will be a time in your life, mangangailangan ka rin ng mercy sa kapwa mo. Amen. Amen. Dahil malalagay ka sa isang posisyon na wala kang pwedeng magawa at kailangan mo ng habag nung tao na yun. Diba? Amen. So kung ikaw ay nakapisto ng mercy sa buhay mo, meron kang mawi-withdraw. No? May mawi-withdraw ka sa naimbak mong mercy, no, sa nakaraan. At pag ikaw naman ang nangailangan, hindi mahirap na makasumpong ka ng habag sa ibang tao. Okay? Amen po ba? Amen. Ayan. So sa gawa, paano natin ita-translate yan sa katawan ni Kristo? Sa katawan ni Kristo, may mga nangangailangan ng habag natin. 'Di ba? May nangangailangan ng, kung wala ka bang maitulong financially or physically, pwede mo silang idulog sa panalangin. 'Di ba? Pwede mo silang idulog sa panalangin. No? Pero kung may kakayanan ka naman, wag mong i-withheld yung kakayanan mo, 'di ba? 'Di ba? Maging bukas palad tayo, mga kapatid. Hindi tayo maramot sa pag-extend ng mercy sa kapwa natin. O lalo na, sabi ni Paul, to the household of faith. Diba? No? So, gawin natin yon cheerfully. Alright. Let's go to another reference. Let's go to 1 Corinthians chapter 12. Alright. Let's start reading in verse 12. For us the body is one, and not many members, and all the members of that one body, being many, are one body also. So also is Christ. For by one Spirit, we are all baptized into one body. So, ang pagpasok natin at pagiging membro natin ng katawan ni Kristo is when you're filled with the Holy Ghost. You're baptized. You're included. You become a part of the body of Christ. Okay, whether you're Jew or a Gentiles, whether you're bond or free. Okay, we have been all made to drink into one Spirit. So kailangan talagang ang lisensya, no? What makes you a legitimate part of the body of Christ is when you are filled with the Holy Ghost. Okay? That will make you a bona fide member of the body of Christ. All right. For the body is not one member. Wala ka naman nakitang katawan na isa lang ang bahagi. Diba? Unless abnormal yun or a freak. Diba? And now, look at this. If the foot shall say, because I am not the hand, am I not the body? Is it therefore not of the body? Pag sinabi ng paa na hindi siya yung kamay, sasabihin ba ng paa na hindi siya kasama ng katawan? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Pag sinabi ba ng tainga na hindi siya ang mata, nangangahulugan ba na hindi siya kabahagi ng katawan? Ang sabi ni Paul, kung ang lahat ng katawan ay mata, nasaan ang pandinig? Sabi niya sa verse 17. At kung ang lahat ay pandinig, nasaan ang pangamoy? Di ba? Hindi ka naman nakakita ng katawan na puro mata. Hindi ka rin nakakita ng katawan na puro ilong. Hindi ka rin nakakita ng katawan na puro tainga. Di ba? Mga kapatid? So ang gusto sabihin ni Paul dito, I will use my own terminology and my own way of explaining it. I don't intend it to be harsh or anything.
Pag ikaw ay naging bahagi ng katawan ni Kristo, huwag mong isipin na ang buong mundo iikot sa'yo. You understand my point? Huwag kang maging center of attraction. Na gusto mo lahat ng atensyon na sa'yo. Hindi lang ang katawan ay ikaw. Hindi ang katawan ay mata lang or ilong lang or pandinig lang. So, hindi ang buong sirkulo ng ministeryo at paglakad ng katawan ni Kristo nakasentro sa iyo. You understand my point? That's my own way of paraphrasing it, mga kapatid. Bakit ko sinabi yon? Kasi may mga ganyan na mga membro sa church. They feel offended pag di mo sila pinansin. Kasi ang buong mundo, gusto nila ang buong mundo nakasentro. Gusto nila ang buong ministry nakaikot sa kanila. And therefore, kung hindi sila mapansin, ang akala nila they're being disregarded. Di ba? If you become like that, brothers and sisters, you will never grow. Because you're not supposed to be seeking attention. You're the one extending attention. I will repeat, We're not supposed to be the one seeking attention. Instead, we're the one extending attention to others. Learn to serve, not to be served. Amen. Diba? Okay? No? But now God had set the members, every one of them in the body, as it had pleased Him. See? Sino naglalagay? Ang Diyos. Dahil siya ang nakakaalam kung anong kaloob meron ka. Meron tayo. Amen. Kapatid. Amen. Kaya makita mo, kahit sa fivefold ministry, iba-iba yung function. May apostle, may prophets, may evangelists, may pastors, may teachers. Hindi pare-parehas ang function yan. Iba. Or else, bakit pa naglagay ng 5 koli kung pare-parehas ang function nila? Diba? So, hindi lahat Brother Branham. Hindi lahat Raymond Jackson. Hindi lahat Rob Stroman. Hindi lahat Tim McKay. Hindi lahat Brother Juni Rivera. Hindi. May kanya-kanya tayo. Diba? Merong gift yung iba na wala ako. Merong, diba? Iba-iba yung gift na binigay sa atin. Diba? Mga kapatid, kaya nga ang bawal ni Paul, lalo sa mga taga-Korinto, bakit kayo nagkakaroon ng favoritism? Bakit kayo nagrarally behind the ministers? Sila bang namatay para sa inyo? Were you baptized in their name? Bakit meron kayong nililinyahan na, dito ako, sa ganito, kampi. No, walang ganun. Sabi kasi sa Korinto, I am of Paul, I am of Silas, Cephas, I am of Apollos. Sabi nga ni Paul, is the body of Christ divided? Diba? So, nilagay tayo kanya-kanya yung trabaho natin. Mga kapatid, sino naglagay sa atin doon? It was God who placed us accordingly because He is the one that knows kung ano ang function na mabuti at pwede nating gawin na ma-contribute natin sa pag-grow ng katawan ni Kristo. Okay? Verse 19, and if they were all one members, where were the body? So kung iisa lang, nasaan yung katawan? But now there are many members, yet but one body. Wow. Diba? Maraming bahagi ang katawan, pero iisang katawan lang. Diba? Mga kapatid. Nay, and the eye cannot say, verse 21, and the eye cannot say unto the hand, I have no need of you. Hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay na hindi kita kailangan. Pag sinabi ng kamay, ng mata sa kamay yon na hindi niya kailangan, sino magpapakain sa katawan? O di magagalit si bibig. Sabihin ni pambira ka naman mata. Ang trabaho ni kamay para pakainin ako, para meron laman ng tiyan ko. Ba't mo sinasabi kay kamay na hindi natin siya kailangan? O di magagalit. May magagalit. Tama? Amen. Diba? Hindi naman pwedeng si tainga ang magpapakain kay bibig. Or si mata. Kailangan talaga pantay, no? Diba? May kanya-kanyang function yan eh. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet,
I have no need of you. Kahit si Kristo, hindi niya pwedeng sabihin sa paa, hindi kita kailangan. Yung head na yan, ha? Diba? Oh. Hindi pwedeng mismo ang Panginoon, hindi niya pwedeng sabihin sa paa na hindi niya kailangan yung paa. Eh, sino magbibit-bit sa weight ng katawan? Kasama na yun. Amen. Diba? Ang weight carrier, tagapasa ng bigat, is the feet. Alam niyo kung sino yung paa? Mga kapatid, sa church, yung mga prayer warriors. Sila yung paa. Sila yung bumibit-bit ng pasanin sa pamamagitan ng kanilang tuhod. Sila yung lumuluhod sa Panginoon, umiiyak nang hindi natin alam. Maaaring tulog na tayo, sila nakaluhod pa, iniiyak nila tayo. May mga ganyang mananampalataya. Hindi natin nakikita yan, pero may gumagawa niyan. At hindi nila ipinamamalita na iniiyak nila tayo. Pag nalaman nilang may pangangailangan, sila yung kadyat na lumuluhod sa Diyos. Pinapasa ng bigat ng katawan ni Kristo. Kaya malaking parte. Kaya hindi pwedeng sabihin ng ulo, hindi kailangan ng paa. Hindi lalakad. Diba? No, kaya nga sinasabi natin, a prayerless church is a powerless church. Diba? Walang anointing pag walang lumuluhod sa Panginoon. Mga kapatid, basahin ninyo ang history ng revival. Lahat yan ay bunga ng pagluhod sa panalangin. Hours and hours and hours of prayers. Longing and asking God, send revival. Diba? Kaya ako sinasabi ko sa church, pag pumasok naman kayo ng church, huwag kayo daldal ng daldal. Manalangin kayo habang hindi pa nag-uumpisa yung service. Diba? Hindi yung pagpasok nyo ng church. Kwentuhan dito, kwentuhan doon. Ginagawa nating, ordinary yung pagsamba. Pwede naman magkwentuhan after service eh. Diba? Pero pagpasok ninyo ng gawain, kailangan may preparation na yan. Kasi paggalang yun sa presensya ng Diyos. Diba? Oh, ganun yan. Anuhin mo na, iset mo na yung mood sa worship, mga kapatid. Alright. Saan na tayo? Sa verse 22. Nay, much more, those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Alam mo yung feeble, yung parang mahina? Yun daw ang bigyan natin ng atensyon. Yung mahina. Alright? Those members of the body which we think to be less honorable. Diba? Kaya, dapat sa church, walang favoritism. Kailangan alam ng pastor sino dyan ang hindi nabibigyan ng atensyon. Yun ang tutukan niya. Diba? Ngayon, kung matanda ka na sa Panginoon, huwag ka nang humingi ng atensyon ng pastor. Tumulong ka nang magbigay ng atensyon. Amen. Diba? Dahil pinagkalooban ka na ng pastor ng atensyon sa matagal na panahon, kasama ka na dapat sa nagbibigay ng atensyon. Sino yon? Alam mo naman kung sino yung mahihina sa church eh. Diba? Yung mga less honorable, yung mga kapatid natin na parang ang feeling nila ay hindi sila napapansin. May mga ganong kapatid talaga eh. Yung madali sila, emotional, yung madali sila maawa sa sarili nila dahil siguro sa kalagayan sa buhay o may karamdaman. Hindi lahat yan pwedeng papilan ng pastor. Dahil kung lahat yan papapilan ng pastor, yung pastor hindi magtatagal. Diba? So meron tayong parte. Kaya nga may nag-exhort, di ba? Kasama sa binasa natin kanina. Kung alam mong meron ka namang magagawa dun sa kapatid na nanghihina, wag mo nang hintayin si pastor. Gawin mo na, ikaw na yung mag-encourage. Sis, tagal na kitang di nakikita sa church, ano bang problema? Hindi yung pastor. Hindi lahat kay pastor, di ba? Kaya nga katawan, lahat tayo may pinapasan. Mga kapatid. Tama hindi? Diba? Amen. Diba? Kaya nga pag binasa nyo sa aklat ng mga gawa,
Kaya may diakono eh. Sabi ni Peter, hindi namin pwedeng papilan pati yung maging serbidora kami. Sabi ni Peter, kaya naghalal sila ng 7 diakono para magsilbi ng pagkain sa mga kapatid. Sabi ni Paul, kayo na ang gumawa niya para we will devote ourselves to prayer and study of the word. Sabi ni Peter, di ba? Kaya may diakono. O pastor pa ba naman yung taga-silbi ng pagkain literally pag may mga okasyon? Diba? Masagwa naman yun. Siya pa yung naglalampaso ng simbahan. Diba? Kung pwede naman tayo may maitulong. Diba? Amen po. Amen. Amen. So alam natin sa simbahan, sa katawan ni Kristo, kung sino yung less honorable. Usually, ito po, wag ninyong ipagmasama. Diba yung likod natin, hindi yan masyado napapansin. Diba? Diba? Oo. Meron tayong bahagi ng katawan na hindi pansinin eh. Normally na pinapansin yung mukha eh. Tsaka yung shape ng katawan. Oh, sister, taba mo ngayon ah. Aray. Di ba? Oo, sister, ang puti mo ngayon ah. Di ba? Blooming na Yun kasi blooming. ang usually na nakikita, di ba? Pero may mga bahagi ng katawan natin na hindi nabibigyan ng pansin. Hindi easily seen. Di ba? Not easily noticeable. Ganon din sa katawan ng Panginoon. Di ba? Usually, ang napapansin dyan, yung pastor, yung worship team, pero hindi lahat ng attention dapat nasa kanila. Di ba? Ang bigyan ng attention, yung hindi masyadong nabibigyan ng attention. Yung less honorable. Di ba? Yung feeble and weak brothers and sisters in the Lord. Bigyan ng attention yon. Anong purpose nun? Sabi ni Paul, so that there is no schism. Ang ibig sabihin ng schism, pagkakabahabahagi o pagkakagulo-gulo sa katawan ni Kristo. Alright? Tuloy natin ang basa. Verse 23. And those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor. Diba? Kaya sa church namin, hindi namin nakakalimutang i-recognize si Brother Lito, yung aming custodian sa church. Diba? Hindi siya napapansin, pero malaki ang role ni Brother Lito sa simbahan. Kasi kung wala nagbabantay sa simbahan namin, o di pinasok na ng magnanakaw yung church. Diba? Diba? Hindi mo siya pinababayaan. You make sure na he is well provided. Diba? Kaya may sahod siya sa simbahan natin. Hindi pwedeng volunteer lang. Kailangan may mabubuhay din siya. Diba? Hindi siya dapat pabayaan, mga kapatid. So, ganon. Alright? Ano pa? Okay, and those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to the part which lack. Ganun ang Diyos eh. Equally distributed yung attention, di ba? Amen? Alright. Anong purpose nun? So that there should be no schism in the body. Walang pagkakabahabahagi, walang awayan, di ba? Walang division sa katawan. Each one is given proper attention. Mga kapatid. Di ba? So, alam niyo, pag nagkakaedad tayo, usually hindi natin binibigyan ng attention yung ibang parte ng katawan natin when you were young. Di ba? You abuse your body. Pero pagka tumanda ka na, nararamdaman, uy, importante pala yung kailangan yung paa ko eh, hindi ako masyadong mataas ang uric acid kasi ang hirap pala nun, di ba? Pagka sumasakit-sakit na yung mga kasukasuan mo, doon mo marirealize na, oh, hindi ko nabigyan ng attention yun. Di ba? Di ba? Usually, pag pupunta tayo sa mga wellness center, naiisip lang natin, alisin mo nga yung mga blackheads ko. Diba? Pero, hindi natin napapansin, kailangan bigyan mo ng attention yung paa mo. Kailangan i-ano mo rin yung paa mo, dito, i-pamper mo yung paa mo. Kasi, yan ang bumubuhat sa iyo eh. Diba? At alam mo ba, lahat ng parts ng katawan natin,
connected yan sa talampakan natin. Yeah. Kaya kung ginagawa yung example yan, ang paa natin yan ay less honorable eh. Hindi yan masyadong pinapansin, di ba? Tama? Hindi. Yeah. Diba? Usually, mukha lang tsaka katawan. Pero yung paa, hindi masyado. Pero eventually, magtatampo yung paa mo, sabi ni paa, may arthritis ako, hindi kita pwedeng ilakad. Pinabayaan mo ko eh. Diba? Baka may rayuma ako, hindi kita pwedeng ilakad. Eh kahit gusto mong lumayo, hindi ka makalayo kasi sabi ni paa, hindi pwede, may arthritis ako kasi ikaw, inabuso mo ako eh. Diba? Hindi mo ako pinansin eh. Hindi ako lalakad. Tignan ko lang kung maka-SM ka. Ng mga Hindi ka makakapasyal, sabi ni Pa eh. Pinabayaan mo ko eh. Puro mukha yung inaasikaso mo. Di ngayon, magsisi ka. Puro mo ka na, tabingit pa. Di ba? O, ganyan po. Para daw walang pagkabahabahagi sa katawan ng Panginoon. Ito na Equal distribution. Alright. Ito na. That there should be no schism in the body, but that members should have the same care. Should have the same care one for another. Ayan. Kailangan ang pagmamahal natin sa bawat membro equally distributed. Mga kapatid. Kaya ako maingat ako na magpakita ng ganyan. Sa simbahan, hindi nyo ako makikitang dumadalaw sa mga bahay ng mga mayayaman naming membro or pumupunta sa mga negosyo nila. You will never see me there. Tanungin nyo sila dito. Hindi niyo ako makikita sa bahay ng mga milyonaryong nag-attend sa amin. Why? Because I don't want anyone to think, now, si Pastoro, di ba? Ang gusto niya pinupuntahan yung mga mayayaman. Kailangan maingat ka sa bagay na yan. Oh. Amen. Amen. Hindi ko sila pinupuntahan, sila pumupunta sa akin. Di ba? Kasi maingat ako sa ganun. Ayoko na, una-una, I don't want to take advantage of anyone's generosity. Never, mga kapatid. So, kailangan maingat ka doon. Diba? Ngayon, ito ang sabi ni Paul sa mga mayayaman na may kakayanan sa mundo. Ano ang dapat niyong gawin sa katawan ng Panginoon? Turn with me in 1 Timothy. Kahit tumahaba tayo, okay lang? Okay lang, Pastor. Okay lang, Pastor. Sige, pag lang ako magturo. Okay lang, Pastor. Okay. Habang libre. Yan, 1 Timothy 6:17. Itong mga mayayaman na to, mga mga member ng church to ha. Pero tingnan niyo ang utos ni Paul sa kanila. Charge them that are rich in this world. Hindi yan unbeliever. Na may mga kapatid yung talagang financially able, tama? Meron ganyan. May mga kapatid tayong ganyan. Ano raw ang dapat nilang gawin? That they be not high-minded. Kailangan hindi ka mayabang, hindi ka ganun. You stay humble. Alright? Nor trust in uncertain riches. So ang tiwala mo, wag doon sa kayamanan mo. But in the living God, who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, ready to distribute. May sinabi ang Panginoon, much is given, much will be required. Diba? So, binigyan ka ng Panginoon ng ability to help. Do not shut your bowels of mercy. Mga kapatid. Ngayon, nasabi, paano pastor kung abusado? Alam mo naman yun kung aabusuhin ka eh. Nasa iyo yun. Pero hindi lahat ng pagtulong, inaabuso ka. Diba? Ganun yan. So, as much as you can to help, mga kapatid. Diba? So, bakit ko in-include yan, mga kapatid? Kasi ang sabi dito, we have to have the same care for each other. All right? And those that are financially able are mostly in the position to be
to assist. Di ba? Sila kasi yung may kakayanan mga kapatid. No? So, kailangan, kaya ako sinasabi ko sa simbahan, kayong mga binigyan ng Panginoon ng pagpapala, dapat alam ninyo kung bakit kayo nilagay ng Diyos dyan. Maliban na you enjoy the works of your hands, kailangan sensitive din kayo. May mga kapatid tayo dyan na hospital or whatever, di ba? Ay kailangan, hindi naman yung buong kayamanan mong ibibigay mo di ba? Pero hindi ka na kailangan sabihan. Ikaw na mismo meron kang kusa. Di ba? Para maramdaman ng kapatid na yon na sa simbahan natin, sa gawain natin, hindi ito simbahan para sa mga elitista. Hindi ito simbahan para sa mga may pera. Hindi, ito'y simbahan at gawain at ministeryo ng Diyos para sa lahat, irregardless kung ano man ang kalagayan mo sa buhay. Wala itong tinatangi at hindi dapat magtangi. Amen. Dahil ang sabi ng Panginoon at sinabi ni Santiago, ang mga mahihirap ay palagi ninyong makakasama. Isang example pa, sa lumang tipan, pag nag-harvest sila, hindi nila hina-harvest yung mga gilid-gilid. Iniiwan yun. Hindi nila ginagapos at kinakalbo yung buong palayan. Meron silang iniiwan doon yung sa mga gilid lang. Para kanino yun? Para sa mga lepers, para sa mga homeless, para sa mga fatherless. Hindi nila kinakalbo yun. Para may makain sila. Ganun po yan, mga kapatid. Ano ang sabi ni Santiago sa katunayan ng tunay na relihiyon? Pakinggan po ninyo sa Santiago Kapitulo 1. Ano raw ang ebidensya ng tunay na relihiyon? Verse 27, James 1:27. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless. To visit the fatherless. Yung mga wala ng ama, wala ng magulang. And the widows, yung mga balo in their affliction. Di ba? Kaya sa simbahan, yung totoo, pag wala ka ng kamag-anak at ikaw ay naging balo, may obligasyon ng simbahan sa'yo. Yeah. Halimbawa, talagang wala nang mag-aaruga sa'yo. At ikaw ay bahagi ng katawan ng Panginoon. Hindi dapat itinatapon niya sa bayampunan. Dapat aarugain yan ng simbahan. Lalo na, ang wika ni Pablo, kung yan, nang siya ay malakas, ay hindi nangiming tumulong at kumilos at gumawa sa gawain ng Panginoon. At kung siya ay mawawalan ng kamag-anak at mag-edad ng more than 60, sabi ni Paul, or 60 beyond, from 60 beyond, kailangan arugain siya ng simbahan ng Panginoon. So kasama pala ang charity works sa loob mismo ng gawain ng Panginoon. Di ba? Alright. To visit the fatherless and the widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Alright, so balik tayo mga kapatid. Tatapusin ko lang itong chapter 12 and then we will close. Ang sarap Nag-i-enjoy ako Go lang, Pastor. Alright. Na-miss mo rin Amen. Tulad namin. Sabi dito sa, balik na po tayo sa 1 Corinthians chapter 12. Verse 26 na po tayo. Alright. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Hindi naman pwedeng sumakit yung talampakan mo. Hindi pwedeng sabihin ni katawan, hindi ko nararamdaman yan. Naku, hindi totoo yun. Makagat ka lang ng langgam, mararamdaman mo talaga, di ba? Ang liit lang ng kumagat sa'yo, pero ramdam ng buong katawan yun. Di ba? So, hindi pwedeng we will feel indifferent, that you will be naive. Di ba? Yung wala akong pakialam sa buhay nan. Hindi ko naman siya kamag-anak Hindi mo nga siya kamag-anak, pero kapatid mo sa Panginoon. Bakit pa tayo naging magkakapatid kung di tayo nagdadamay, di tayo talaga nagtunay na nagmamalasakipan sa bawat isa? Ano yung pagiging kapatiran natin? Salita lang? At hindi totoo? Di ba?
pag nag-suffer yung isang katawan, hindi pwedeng hindi mo maramdaman yan. Kasi parte ng katawan yun eh. Di ba? Amen po? Amen. Amen. Alright. When one member suffer, all the members suffer with it. Mararamdaman ang buong katawan, imposibleng hindi. One member honored, all the members rejoice. O pag may nagtagumpay, kasama tayo sa tagumpay. Diba? Yeah. May mga kapatid tayong napopromote, may mga kapatid tayong gumagraduate sa kolehiyo, kung ano man yung na-attain nila sa buhay, nakikisaya tayo sa kanila. Yeah. Diba? So nakikisaya ka sa may nararating, nakikilungkot ka sa mga nagdadalamhati. Ha? Ganun po yan eh. Diba? Now, eto na. And whether one member suffer, all the members suffer with it. One member be honored, all the members rejoice with it. And now you are the body of Christ and members in particular. So hindi ko na muna babanggitin yung verse 28 kasi has something to do with governments and ministerial functions sa body of Christ. Kasi kasama na dito yung apostles and everything. We will do that next Sunday. Pero in closing, mga kapatid, bakit itinulad ni Paul metaphorically represented ang iglesia bilang katawan? This is a beautiful illustration. It tells you lahat tayo may function, lahat tayo may participation, lahat tayo should take care of each other. As you take care of your literal body, then we should have the same concern in all the parts of the members of your body and the body of Christ. Diba? So napakagandang symbolism ito mga kapatid, na hindi tayo pwedeng magbaliwala, hindi tayo pwedeng maging manhid, hindi natin pwedeng isawalang bahala ang mga nararamdaman ng mga kapatid natin sa Panginoon. Lalo na ngayon, with the AIDS, with the advent of social media, meron tayong nakikita nagpo-post, humingi ng panalangin, o kung ano man, huwag tayong maging maramot na sila'y idulog sa Panginoon, mga kapatid. Magbigay tayo ng oras kahit ilang minuto. Panginoon, meron po kaming kapatid na nasa pangangailangan, alalahanin po ninyo siya. Kung tayo magtutulong-tulong sa panalangin, lahat ng ating panalangin ay aabot sa luklukan ng Diyos. Hindi naman pwedeng hindi kikilos ang Diyos, di po ba? Ang sabi nga ni Jesus Christ, tatlo lang. 2 or 3 na mag-a-agree on anything. It will be, di ba? Heard in heaven. Hindi lang naman tayo 3, hindi lang tayo 2. Kailangan tayo nagbubuklod-buklod. Iwasan natin yung nagkakanya-kanya tayo. Iwasan natin yung tayo ang center of attraction. Iwasan natin yung kumilos, ibahagi at magbahagi, magpartisipar sa anumang kaloob na ibinigay ng Diyos sa ikapaglalago, ikapagtatatag, ikapag-uunlad ng katawan ng Panginoon para hindi siya maging sakitin, hindi inuubo, hindi tinatrangkaso, hindi nasa ICU, naghihingalo ang katawan ng Panginoon dahil walang kumikilos kung hindi malusog na katawan. Alert! Tama? Alert Amen lagi. po? Napakahirap Amen. Di ba? Maganda yung katawan. Pag praise the Lord! Praise the Lord talaga. Diba? Masigla. Diba? Vibrant. Yan. Sound. Healthy. Diba? So if you want to be physically healthy, ganun din yan sa katawan ng Panginoon. It has to be spiritually healthy. It has to be spiritually fit in all aspect, mga kapatid, and that can only be made possible if the entire members of the body will do their share, will do their part for the upbuilding and the growth of the body of Christ. God bless you all. Magandang gabi God po. bless, Pastor. Thank you. God bless you too, Pastor. Thank you. Sige po, manalangin tayo mga kapatid bago po tayo magtapos. Is there any special request na gusto ninyong isama sa panalangin? Any special request?
Wala po ba? May mga pre-request po kayo na gusto nyo isama ko bago? Ano po? Tama Pastor, namin sa si ano. anniversary namin sa August, pupunta nyo dito sa Tagum. Okay. Pray natin. Ako rin, Sige po. pakisali. Opo. Pastor. Sige. Insomnia Salamat ako, po, na-insomnia ako. Na-insomnia ka? Oo, di ko alam. You need magnesium. Ang tagal kong hindi makatulog. Vitamin. Baka naman marami kang ininom na kape. Matagal na akong hindi umiinom ng kape. Oh, sige. Ano yan, Magnesium, sister? magnesium. At saka yung high blood pressure ko rin. Sige. Pag-pray natin. Prayers Pag-pray sa natin. lahat, Pastor. Healing for About everyone na Healing minaranasan. We'll pray for anyone else. Special request pa. Sino pa po? Sister Laila, alam ko may Yes. may walang pa, ano, i-pray natin yan. Sino pa po ang may prayer request? So, sa mga broken-hearted sa Pastor. Broken-hearted. Yung broken-hearted, ako hindi Yung broken. mga pastors, yung Sa mga Baka may, nabigo sa pag-ibig. Meron ba nun? may relationship issues. Relationship. yeah, Okay, sige. restored, the joy. Anyone else na merong prayer request before we will conclude? Para isama ko sa prayers ko as we will conclude our meeting tonight. Wala na? Yung Sige. ano ko, Pastor, yung finger ng ano ko, paa na Oh, masakit. Okay. Na ano din, napupunti ako sa dulo ng ano, sa Sige po. paa ng bed namin. Kaya masakit pa eh. Prayers for me, Pastor, please, na maging malapit ako sa Panginoon. Amen. Amen po. Sige. Maganda pong panalangin yan. Sige po, tayong lahat yumuko. Tayo po'y manalangin, Amen. mga kapatid. Nakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Salamat sa napakasarap at napakasayang fellowship namin ngayong gabi. Salamat na muli mong ibanilik itong Zoom Bible Study para mapakinabangan at makinabang ang iyong mga anak sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lord, dalangin ko na ang amin na pagsaluhan ngayong gabi ay maging kapakipakinabang at naging pagpapala sa kanila. Na kami po ay dapat kumilos bilang kabahagi ng katawan po ninyo. Lord, dalangin namin ang darating na 10th anniversary ng TJC Tagum. Dalangin namin na kami pong mga dadalo doon, ingatan mo ang aming pagbabiyahe. Makarating kami ng matiwasay, at maging pagpapala po kami sa mga kapatid po namin sa Tagum, Panginoon. Salamat na sa loob ng 10 taon, ikaw ang nag-ingat, ikaw ang nagpatnubay at nagbiyaya sa aming gawain sa lugar na yon. Nawa ay maging matagumpay po ang anniversary celebration, Panginoon, at ang nightly fellowship. Ganon din, dalangin ko, Lord, ang may mga karamdaman, Sister Luz, Sister Laila, Sister Alma, ang nanay ni Brother Eric, ang nanay ko po na may karamdaman din, at ang lahat ng may mga karamdaman naming mga kapatid. Lord, gusto namin silang ilapit sa iyo, Panginoon. Lord, kayo po ay Diyos ng manggagamot. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya ninyong bigyan ng kagalingan ng sakit ng bawat isa. Because ang sabi mo, Lord, if we will only have faith like a mustard seed, we can say to this mountain, be removed. Gumamit ka ng propeta na binigyan mo ng gift of healing. Kahit ang katawan po ninyo, the body of Christ, ay binigyan din ng gift of healing, Panginoon. Lord, ipagmalasakit ninyo ang mga kapatid naming may mga karamdaman, O Diyos. Sa mga oras na ito ay hinihiling namin ang kagalingang maranasan nila. In Jesus' name, Lord. Let healing happen right now, Father God. Dalangin ko, Lord, ang mga kapatid na may mga emotional problem, relationship problem, sa mga mag-asawa, sa mga papamilya. Dalangin ko, Lord, ang kapayapaan, Panginoon, sa loob ng sambahayan, Panginoon. Dalangin ko ang mga magulang at mga anak ay magkasundo-sundo, ang mga mag-asawa, magkaroon ng unity, Panginoong Diyos. Alisin mo ang mga pagkabahabahagi. Dalangin ko, Lord, Sister Rebecca, na magkaroon ng malalim na pagkauhaw
Amen. na lalong maging malapit sa iyo, Panginoon. Yes, Man ang kanyang mga struggle sa buhay ay prayer, Lord. kaawaan mo siya, Panginoong Diyos. Yes, At salamat, Lord, na nakasama namin siya ngayong gabi. Dalangin ko, Lord, ang bawat isa kami na kabahagi ng katawan po ninyo. Dalangin ko, Lord, ang bawat kapatid naming nanghihina, nanlulupaypay, hindi na po nakakapagpatuloy na maglingkod. Dalangin ko, Lord, na dalawin ninyo sila. Kayo na po ang mangusap sa kanila sa mga panalangin, Panginoon. Sa kanilang panaginip, sa mga sirkumstansya ng buhay. Upang sila ay mabigyang paalala, Lord, na wala na kaming panahon para magpatumpik-tumpik at manlupaypay, lalo't malapit na ang iyong pagdating. Yes, Ito ang panahon na kami mag-umalab at mag-umapoy to be fiery, Lord, to be fully dedicated and faithful in serving you. Kaya, Lord, dalangin ko na sa lahat ng mga nanghihina at ng nanlulupaypay, kayo na po ang magpaalala sa kanila. Ibalik po ninyo sila, Panginoon. Yes, Lord. Dalangin namin ng aming mga anak na hindi pa po naglilingkod sa iyo, mga kamag-anak namin, magulang namin, kakilala namin, Lord. Kausapin mo sila. Lord, dalangin ko na maging liwanag kami, na makita nila ang iyong ebanghelyo sa aming mga buhay. Lord, habang bukas pa ang biyaya, dalangin ko, Lord, na tumawag pa kayo ng maraming mga kaluluwa. Gamitin ninyo ang mga pastor namin sa iba't ibang mga lugar. Panginoong Diyos, kayo na po ang gumamit. Dalangin ko, Lord, si Brother Michael, Brother Arding, ang mga kapatid namin sa Puerto Princesa. Lord, pagpalain po ninyo ang ministry namin doon. At lahat ng mga gawain namin sa iba't ibang mga lugar. Ang mga manggagawa mo na buong sikap na itinataguyod ng iyong gawain. Pagpalain mo sila, bigyan ng lakas, tibay ng loob, anointing, wisdom, para isulong ang iyong ministeryo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na kaming lahat nakaharap na naman sa panibagong linggo ng aming buhay. Ingatan mo kami sa buong linggo, ilayo ang aming mga anak sa mga tukso ng kasalanan, kami din. Palagi mo kaming patnubayan at bigyang babala upang kami ay hindi magkasala laban sa iyo. At makaiwas kami sa patibong ng kaaway, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo mga kapatid ko ngayong gabi na nakadalo dito. At kung ito man ay na-record, Panginoon, lahat ng makakarinig nito, maging pagpapala nawa ito sa lahat ng makakarinig ng mensahe na ito, Panginoon. Lord, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at ang lahat ng kadakilaan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Salamat po. Salamat, Pastor. Good night. Salamat. Thank you, Pastor. Have a peaceful weekend. Is this recorded? Okay. Yes, Okay. Pastor. Hindi ako nakarinig. Alright. Salamat po. Pastor, thank you. God Thank you, bless. Pastor. Thank you, brothers and sisters. Sister Olivia, bye-bye, Sister Teresa. Thank you. Bye-bye. Have a nice God evening, bless. everyone. Everyone. Switzerland, night. Hong Kong, Bye-bye. Australia, Philippines. Bye-bye. God bless. Right. God bless you too, Pastor. Yes, Pastor. Bye-bye. God bless.